Martial Pick, Kabanata 4081. Delikado ang daang nasa unahan. Huwag kang mag-alala, aalagaan kong mabuti ang iyong mga lingkod para sa iyo. Huwag kang mag-alala tungkol sa kanila sa Land of Elders, pagsilbihan mo lang itong reyna ng mabuti. Sabi ni Zhu Jiuyin. Tumanggo si Yang Kai na may malungkot na ekspresyon. Ang Heaven Opening Realm Cultivators ay hindi makatuntong sa Land of Elders, kaya sina Yuhi, Liu Zhou, at Gou Ziyan ay maaari lamang manatili sa labas, na lubos na nakakabawas sa kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ito ay pangalawa, ang pinakamahalagang bagay ay si Yuhi at ang iba pa ay nasa mga kamay ni Zhu Jiuyin, kaya kahit na si Yang Kai ay may rebeldeng puso, hindi siya mangangahas na ipagkanulo sila. Tumingin si Gou Ziyan sa cultivator na sumunod sa kanya kay Yang Kai noong mga unang taon at sumigaw. Sumunod ka sa master, kailangan mong protektahan ang kaligtasan ng master sa iyong buhay, unawain mo. Lahat ay sumigaw, naiintindihan. Sinulyapan sila ni Yang Kai at umiling na may mapait na ngiti. Bagamat masigasig silang naglilinang sa lahat ng mga taon na ito, at ang kanilang lakas ay tumaas ng husto, kung talagang nakatagpo sila ng panganib na hindi nila malulutas, hindi sila gaanong makakatulong. Tara na, tawag ni Yang Kai sa lahat, at 12-12 ng tao ang sumunod sa likod niya, humakbang papasok sa pinto. Sa maikling yugtong ito, hindi bababa sa 10,000 tao ang sumugod sa Land of Elders, at nang pangunahan ni Yang Kai ang isang grupo ng mga tao sa Rainbow Tunnel, mahigit kalahati ng 200,000 katao ang nawala. Ang 7 kulay na daanan ay parang umbok ng isang hindi nakikitang halimaw, na patuloy na nilalamon ang mga cultivator sa lugar. Ang tunnel ay masikip at mataong, at isang grupo ng mga tao ang nagpoprotekta kay Yang Kai sa gitna habang sila ay sumugod na magkatabi. Hindi nagtagal, isang galit na sigaw ang dumating mula sa harapan. Mga walang ingat na tanga, ang lakas ng loob mong humanap ng gulo sa aking ditiyan, mga kapatid, tadteren sila hanggang mamatay. Sa susunod na sandali, ang lagusan sa harap nila ay sumabog na may marahas na pagbabago-bago ng enerhiya habang ang hindi mabilang na mga tao ay lumaban, ang kapangyarihan ng mga lihim na pamamaraan at artifact ay lumipad kung saan-saan, na ginagawang isang madugong larangan ng digmaan ang lagusan sa harap. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan nang bumagsak ang mga bangkay sa lupa, umaagos ang dugo na parang ilog. Si Yang Kai ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Napatingin siya sa direksyon ng boses at nakita niya ang isang pamilyar na figure. Parang pamilyar ang boses na iyon. Ito ay ang pinuno ni Ditian, si Ding Yi. Mula nang maghiwalay sila ng landas sa Yuan Magnetic Mountain noon, hindi na niya ito muling nakita. Sa mga nagdaang taon, paminsan-minsan ay nakakarinig siya ng ilang balita tungkol kay Ditian. Alam niya na ang taong ito ay nagtatag ng Ditian at mahusay na gumagana sa Great Cosmological Realm. Marami rin siyang natamo na benepisyo. Sa sandaling iyon, sa langit sa unahan, si Ding Yi ay may dalang machete na may ulo ng multo. Nakasuot siya ng iskarlata na balabal at parang isang divine weapon na bumaba sa mundo. Mukha siyang maharlika. Hindi alam kung kanino siya may hinanakit, pero sa may Rainbow Passageway talaga sila nag-aaway. Hindi na kayanan ng motley crew ni Ditian ang napakaraming tao. Ang mga nakikipaglaban kay Ditian ay libo-libo lamang, ngunit lahat sila ay napapaligiran at hindi makawala. Gayunpaman, nang umatake ang magkabilang panig, maraming aksidenteng nasugatan. Dahil dito, mas maraming tao ang nasangkot sa labanang ito, at naging magulo ang eksena. Si Ding Yi naman ay tawa ng tawa. Mukhang tuwang-tuwa siya sa sitwasyong ito. Siya ay naglaslas gamit ang machete sa kanyang kamay, at ang mga sinag ng machete light ay tumama na may kahangahangang aura. Biglang huminto si Ding Yi at tumingin sa direksyon ni Yang Kai at ng iba pa. Nang makita niya ng malinaw ang mukha ni Yang Kai, masayang binati niya ito. Kaya si Brother Yang, kumusta ka nitong mga nakaraang taon? Napangiti si Yang Kai at sinabing, salamat sa iyo, Brother Ding, mukhang magaling ka. Hinaplos ni Ding Yi ang kanyang ulo at masayang sinabi, ganun lang ako, seryosong sinabi ni Yang Kai. Brother Ding, gusto kong sumulong. Mangyaring padaliin mo ako. Oo naman. Magiting na iwinagayway ni Ding Yi ang kanyang kamay at nagutos. Mga kapatid, gumawa ng paraan para kay Brother Yang. Sa utos na iyon, nagbukas ng landas si Ditian at ang iba pa. Tumanggo si Yang Kai kay Ding Yi at pinamunuan si Meng Hong at ang iba pa, pati na rin ang kanyang 12-12 ng mga subordinate, sa larangan ng digmaan. Sa likod nila, may mga ingay pa rin ng away at pagpatay. Ito ay malamang na ang kaguluhan ay hindi titigil ng ilang sandali. Sa grupo, ang lalaking may scabby-headed ay may hitsura ng paghanga. Malaki pa rin ang mukha ng ating master. Nabalitaan ko na si Ding Yi ay mayabang at masungit. Hindi siya nagbibigay ng mukha sa sinuman.
Sa paglipas ng mga taon, hindi bababa sa 10 Heaven Opening Realm Cultivator ang namatay sa mga kamay ni Ditian. Siya talaga napakagalang sa Master. Walang pakialam na sinabi nilang Qingshan. Ang lakas ni Master ay walang kapantay. Paano siya mangangahas na pigilan siya ni Dingyi? Nagulat ang lalaking may scabby-headed. Kahit isang blockhead na tulad mo ay marunong mang-flatter ng tao. Bahagyang namula ang mukha nilang Qingshan, at galit na sinabi niya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kumusta ang pambabala na ito? Ang dalawa sa kanila ay walang katapusang nag-aaway, at ang landas pasulong ay hindi tila nag-iisa. Sa likod nila, hinaharangan ni Dingyi at Ditian ang daanan, kaya mas walang laman ang daanan sa unahan. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang Rainbow Path na ito, at hindi makita ni Yang Kai ang dulo nito. Mabilis na sumulong ang grupo ng mga tao. Biglang bumalot sa harapan ang malaking lambat. Kasabay nito, isang masasamang tawa ang umalangaw. Ang landas na ito ay aking binuksan, at ang punong ito ay aking itinanam. Kung nais mong dumaan, iwanan ang iyong buhay at kayamanan. Binalot ng malaking lambat ang buong landas, tinatakan ang langit at ikinulong ang lupa. Talagang naging imposible para sa mga tao na maiwasan ito. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Galit na sumigaw silang Qingshan. Master, mag-ingat. Lumabas siya sa grupo at biglang sumuntok. Isang bola ng liwanag ang sumabog mula sa kanyang kamao, at ito ay parang araw. Kusang kumalat ang nakakapasong kapangyarihan. Sa grupo ng mga taong sumali kay Yang Kai, silang Qingshan ay isa sa iilan na may pinakamahusay na kakayahan. Noon, kapag ginagantimpalaan sila, hiniling niya kay Yang Kai ang mga materyales na 5th grade. Sa paglipas ng mga taon, napino rin niya ang ilang uri ng 5th grade na kapangyarihan. Kung ikukumpara sa dati, walang kapantay ang kanyang lakas. Nang ihagis ang suntok na ito, may tatak sa kawalan. Ang kapangyarihan ng Grand Sun Primordial Fire ay nananatili sa paligid ng kanyang kamao, na parabang nagbubuhat siya ng isang bilog na araw at sinisira ito pababa. Puno ito ng momentum. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nahuli siya ng malaking lambat. Hindi alam kung anong materyal ang ginawa ng lambat, ngunit ito ay walang katulad na matigas. Ito ay hindi tinatablan ng tubig at apoy. Kahit ang kanyang 5th grade Grand Sun Primordial Fire ay hindi ito masunog. Sa isang kisap mata, silang Qingshan ay nakabalot sa lambat. Tinakpan ng malaking lambat ang likod, at sa isang iglap, ang lahat ay nabalot ng mahigpit. Isang manipis na figure ang lumitaw mula sa kawalan. Matalas ang kanyang bibig, pisngi ng unggoy, at mata ng daga. Kinurot niya ang goatee sa baba at tumawa. Ang ikatlong batch. Isang grupo ng mga tanga na ang alam lang maghanap ng kayamanan. Sinong mag-aakala na sa paningin ko, lahat kayo ay kayamanan. Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang buksan ang Great Cosmological Realm. Ang sinumang cultivator na nabubuhay pa ay higit pa o mas kaunti ay magkakaroon ng ilang mga pakinabang. Ang payat na matandang ito ay may hawak na kayamanan at naghihintay dito para pagnakawan ang mga nagdaraang cultivator. Ito ay isang magandang plano. Sa pamamagitan ng isang selyo ng kamay, ang malaking lambat ay biglang humigpit at humigpit sa paligid ng lahat. Nagbago ng husto ang mga mukha ni Meng Hong at ng iba pa. Laking gulat nila nang makitang ang kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay hindi makaikot ng maayos at tuluyang napigilan. Noon lang nila nalaman na talagang pambihira ang malaking lambat na ito. Hindi nakakagulat na ang payat na matandang ito ay naglakas loob na gawin ito ng mag-isa. Hayaan mo akong makita kung anong magagandang bagay ang mayroon ka. Humakbang pasulong ang payat na matanda na may kasamang ngiti. Gayunpaman, sa susunod na sandali, siya ay biglang umatras at tumingin sa taong nasa net ng may takot. Napalunok siya ng laway at sinabing, Lord Yang, kilala mo ako. Sa lambat, walang pakialam na tumingin si Yang Kai sa payat na matanda. Inilibot ng matanda ang kanyang mga mata at pilit na ngumiti. Si Lord Yang ay winasak ang Thunderlight Sword Pavilion at pinamunuan ang Crimson Star. Ang matandang ito ay humahanga sa iyo sa mahabang panahon. Ba, isipin na magkakaroon ka ng ganoong araw, bata. Ngayon na nahulog ka sa Primordial Dragon Binding Net ko, huwag mo nang isipin ang pagtakas. Kahit dragon ka, kailangan mong umikot sa paligid ko. Nabalitaan ko na sinira mo ang Star Market ng Thunderlight Sword Pavilion, pumatay ng libu-libong mga tao, at ninakawan ang kanilang kayamanan, tama. Kumita ka na. Pagkatapos nito, ang matandang ito ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan ng pagtatanim sa hinaharap. Tinitigan ng masama si Yang Kai, ngumisi ang matanda. Bata, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, mabilis na itapon ang iyong space ring, kung hindi, sasakal ka ng matandang ito ngayon. Walang pakialam na sinabi ni Yang Kai. Nasa kamay ko ang space ring, bakit hindi ka pumunta at kunin mo ito? Nahulog na ako sa lambat mo, ano ang kinakatakutan mo?
Makahulugang ngumisi ang payat na matandang lalaki. Nakakamangha ang lakas ni Lord Yang, sino ang nakakaalam kung mayroon kang anumang iba pang mga trick sa iyong manggas. Mas mabuting mag-ingat ang matandang master na ito. Itapon mo muna ang iyong space ring at ang matandang master na ito ay makakaligtas sa iyong buhay. Galit na galit silang Qingshan. Walang hiya na matanda, ano ang silbi ng palihim na pag-atake? Kung mayroon kang lakas ng loob, bitawan mo ako at lalabanan ka nitong lang na ito. Ang payat na matandang lalaki ay tumingin kay Lang Qingshan na may paghamak. Ikaw na bastos, may sira sa iyong ulo. Isa kang isda sa chopping block, ang iyong buhay at kamatayan ay nasa kamay lamang ng matandang master na ito, bakit kahahayaan ng matandang master na ito, pumunta? Masyado pang maaga para sabihin kung sino ang isda at kung sino ang karne. Dahil ayaw mong lumapit, gagawin ng haring ito. Biglang tumayo si Yang Kai at naglakad pasulong na may hawak na lambat sa kanyang kamay. Ang ekspresyon ng matandang lalaki ay nagbago ng husto, siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabi. Si Lord Yang ay talagang kahanga-hanga, maaari ka pa ring gumalaw pagkatapos na matrap ng aking primordial dragon binding net. Mukhang minamaliit ka ng matandang master na ito, ngunit ang kapangyarihan ng lambat na ito ay hindi limitado sa maliit na ito lamang. Tumigil, tumigil, tumigil. Siya ay sumigaw ng tumigil, ng 6 na beses na magkasunod, ang kanyang mga kamay ay patuloy na nagbabago ng mga senyales, ang mga sinulid ng primordial dragon binding net ay biglang humigpit. Napabuntong hininga silang Qingshan at ang iba pa, naramdaman nila na ang espasyo sa lambat ay naging abnormal na nagyelo, maging ang kanilang mga iniisip ay naging stagnant. Ang mga yapak ni Yang Kai ay unti-unting bumagal, sa wakas ay natigilan siya sa kinatatayuan. Pinunasan ng matanda ang malamig na pawis sa kanyang noo, ang kanyang puso ay tumitibok ng kanyang sinabi. Muntik na akong mabaygo, sa kabutihang palad ay hindi masama ang kayamanan ng matandang master na ito. Hindi masama ang kayamanan ko, hindi mo magagawa. Ngumisi si Yang Kai, muling bumagsak ang kanyang mga nakapirming yabag. Nagulat ang matanda, tumalon siya pabalik ng 1,000 talampakan. Paano ka? Naglakad si Yang Kai ng kasing bilis ng hangin, hakbang-hakbang niyang nilapitan ang matanda, malamig ang boses. Hindi naman masama ang lambat na ito, ang mga nakulong nito ay hindi makakapagpaikot ng kanilang spiritual energy ng maayos, ngunit mayroong isang kapintasan, hindi nito mapipigilan ang kapangyarihan ng katawan. Nililigawan mo si kamatayan gamit ang lambat na ito para harapin ako. Naalarma ang sigaw ng payat na matanda. Wala na siyang pakialam sa kanyang mahalagang malaking lambat. Tumalikod siya at tumakas sa malayo. Gayunpaman, hindi siya nakatakbo ng malayo bago niya naramdaman ang paninikip ng kanyang leeg. Isang malaking kamay ang humawak sa kanyang leeg na parang isang masikip na banda at itinaas siya na parang manok. Agad na natigilan ang matanda, dahan-dahan niyang ibinaling ang ulo. Mayroon ka bang anumang huling salita? Tanong ni Yang Kai. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ngumiti ang matanda sa isang papuri. Sa isang iglap, dinurog ni Yang Kai ang kanyang leeg, nabali ang kanyang buto sa leeg, ang kanyang ulo ay gamulong pababa, ang walang ulong bangkay ay walang tigil na kumikibot, ang dugo ay bumulwak mula sa leeg na parang fountain. Sa sandaling namatay ang matanda, ang primordial dragon binding net ay lumuwag, inabot ni Yang Kai ang lambat pababa, lahat ay agad na napalaya, ang kapangyarihan na napigilan ay nakabawi din, ang grupo ng mga tao ay nakatitig sa kanya ng tulala. Ngayon lang nila napagtanto kung gaano katikat ang pagitan nila ng binata sa harapan nila. Nakulong sa lambat na ito, wala man lang silang lakas na iangat ang isang daliri, ngunit nagawang baliwalain ni Yang Kai ang kapangyarihan ng lambat na ito at napatay ang may-ari nito. Martial Pick, Kabanata 4082. Ako ay napakalambot. Casual na inihagis ni Yang Kai ang primordial dragon binding net kay Lang Qingshan. Sandaling natigilan ang huli bago siya tuwang-tuwa. Salamat, Master, sa iyong gantimpala. Ang iba naman ay nakatingin na it. Lahat sila ay natali sa lambat na ito, kaya natural na alam nila kung gaano kalakas ang kayamanan na ito. Hindi sila nang ahas na sabihin na kaya nitong harapin ang mga nasa Heaven Opening Realm, ngunit kahit papaano, ang mga nasa ibaba ng Heaven Opening Realm ay magiging walang kapangyarihan laban sa lambat na ito. Sa hawak nitong lambat, ang mga nasa ilalim ng Heaven Opening Realm ay masasabing hindi magagapi. Gayunpaman, kahit na naiinggit sila, wala silang maisip na iba. Dati, kapag sila ay nasa panganib, silang Qingshan ang unang sumugod palabas. Siya ay tapat at matapang, kaya natural para sa kanya na gantimpalaan siya ni Yang Kai. Pinuhin mong mabuti itong lambat. Ingat, biglang sumigaw si Yang Kai. Nang ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin, nakita niya ang isang malaking umiikot na owl sa harap ng 7 kulay na daanan.
Tumagos ito sa hangin at napuno ang kanyang paningin. Ang pag-ataking ito ay dumating ng walang babala, at ito ang sandali nang ang payat na matanda ay pinugutan ng ulo. Nagpahinga ang lahat, malinaw na ang pag-ataking ito ay matagal ng pinlano. Ang malaking owl ay napakabilis, dumating sa harap ni Yang Kai sa isang kisap mata. Ang mga ekspresyon ng 12 ng mga tao sa likod niya ay nagbago ng husto. 3 hakbang pasulong si Yang Kai at iniunat ang isang malaking kamay. Napuno ng kapangyarihan ng kahoy, apoy, lupa, at tubig ang kanyang kamay habang nakahawak siya sa malaking owl. Napabuga siya ng walang laman na hangin. Talagang hindi pinansin ng malaking owl ang kanyang pag-atake at madaling tumagos sa kanyang katawan, dumiretso sa kanyang katawan. Ito ay bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Wala na siyang oras para mag-react bago bumagsak sa kanyang katawan ang napakalaking owl. Marahas na nanginginig ang buong katawan niya habang umaagos ang dugo sa gilid ng bibig niya. Namutla ang mukha niya. Sa likod niya, ang 12 ng mga tao ang lahat ay nagpakawala ng mahinang pag-ungol nang biglang nalanta ang kanilang mga aura. Divine Technique, biglang naintindihan ni Yang Kai. Dati, kapag nakita niya ang nakakagulat na aura ng malaking owl, naisip niya na ito ay isang uri ng lihim na kayamanan. Ngayon lang niya naintindihan na hindi naman ito isang lihim na kayamanan. Isa itong Divine Technique, isang napakasamang Divine Technique. Tinarget ng Divine Technique na ito ang dawsil ng cultivator. Sa sandaling tumama ang higanting owl sa kanyang katawan, naramdaman ni Yang Kai ang dawsil sa kanyang katawan na nanginginig ng marahas. Ang puwersang kahoy, apoy, lupa, at tubig sa dawsil ay biglang naging magulo. Sa kabutihang palad, ginamit niya ang isang bahagi ng kanyang isip upang kontrolin ang Yin-Yang Reversal 5 Elements Profound Universe Heart Sutra, kung hindi, ito lamang ay sapat na upang sirain ang kanyang pundasyon. Ito rin ay salamat sa katotohanan na medyo napino niya ang Daoyi Divine Water kaya ang selyo ay naging walang katulad na matibay. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ang mukha ni Yang Kai ay biglang naging malungkot at ang kanyang anyo ay kumikislap, na wala sa kanyang kinatatayuan. Nang siya ay muling lumitaw, siya ay ilang libong metro na ang layo, nagpadala ng isang suntok patungo sa isang tiyak na lugar sa kawalan, na naging sanhi ng pagbagsak nito, ngunit walang tao doon. Tiyak na tumakbo ka ng mabilis. Hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Yang Kai. Inatake siya ng higanting owl at agad itong sinundan. Gayunpaman, hindi niya mahanap ang taong umatake sa kanya. Malinaw na ang taong umatake sa kanya ay labis na natatakot sa kanya at alam kung gaano siya kalakas. Pagkatapos ng pag-ataking ito, hindi alintana kung ito ay isang tagumpay o kabiguan, siya ay agad na tumakas. Ang nakakainis kay Yang Kai ay hindi niya alam kung sino ang umatake sa kanya. Ang taong ito ba ay nagnanakaw sa kanya tulad ng payat na matandang lalaki, o sadyang pinupuntirya siya? Gulong-gulo ang isip niya. Bahagya niyang naramdaman na mas malamang ang huli. Kung ninakawan niya siya, hindi siya agad tumakas pagkatapos ng unang pag-atake. Gayunpaman, ginawa ito ng taong ito. Obviously, sinadya niya itong pinuntirya. Gayunpaman, maaaring hindi siya pinupuntirya ng taong ito, ngunit tinatarget ang lahat ng mga tagapagdala na pinili ng mga Divine Spirit. Ang taong ito ay isa ring tagapagdala. Lumiwanag ang isip ni Yang Kai. Siya ay nag-ambush dito upang maalis ang ilan sa kanyang mga kalaban ng maaga. Master. Silang Qingshan at ang iba pa ay nagmamadaling hinabol siya na may pagka-guilty sa kanilang mga mukha. Sinundan lang nila si Yang Kai sa makulay na lagusan ng wala pang 5 minuto at nakatagpo na sila ng 2 alon ng pag-atake. Sa 2 alon ng pag-atake, sila ay ganap na walang silbi. Sa unang alon, pinalitan ni Yang Kai ang tubig at pinatay ang payat na matandang lalaki. Sa ikalawang alon, si Yang Kai ang nasa unahan at kinuha ang karamihan sa mga pag-atake. Bilang kanyang mga subordinate, silang Qingshan at ang iba pa ay nakaramdam ng hiya at pagkabalisa. Ang higanting owl ay isang pag-atake na nakatarget sa Divine Technique ng The Whist Seal. Kinuha ni Yang Kai ang karamihan sa pinsala, at ang natitirang pinsala ay ipinamahagi sa lang Qingshan at sa iba pa. Bagamat ginawa nitong manginig ang kanilang mga The Whist Seal, hindi ito kumitil ng anuman sa kanilang buhay. Sinulyapan sila ni Yang Kai at agad na naunawaan na ang kanilang kasalukuyang kalagayan ay hindi na angkop para sa pakikipaglaban. Sinabi niya sa mahinang boses, "Relax, ipapadala ko kayong lahat sa magandang lugar." Pagkasabi niya noon ay inabot niya ang kamay niya para sunggaban sila. Hindi naintindihan nilang Qingshan at ng iba pa ang ibig niyang sabihin, ngunit mabilis silang nakahinga. Nang hinawakan sila ng malaking kamay ni Yang Kai, nabaligtad ang kanilang paningin. Nang bumalik sila sa kanilang katinoan, napagtanto nilang nakarating na sila sa isang lugar na may magagandang tanawin. Nagkatinginan silang may pagkalito. Habang nagtataka sila kung nasaan sila, narinig ang boses ni Yang Kai.
Mag-ingat ka, huwag kang mag-isip ng ano paman. Ang kanyang boses ay nasa pandinig pa rin nila, ngunit hindi nila siya makita. Magalang na tumango silang Qingshan at ang iba pa. Mabilis silang naupo sa isang lotus position at tahimik na pinanalunan ang kanilang secret arts. Sa lagusan, iniluwa ni Yang Kai ang isang subaw ng dugo. Pinunasan niya ang gilid ng bibig niya at naglakad pasulong. Napakahaba ng lagusan, ngunit may mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Halatang nakalaban na ang cultivator na pumasok kanina. Nilampasan ni Yang Kai ang ilang bangkay sa lupa at maingat na sinuri ang mga ito. Walang mga sugat sa mga bangkay na ito, at ang kanilang kayamanan ay hindi naalis. Ang kanilang space rings ay nasa kanilang mga kamay, at ang temperatura ng kanilang katawan ay naroon pa rin. Halatang kamamatay lang nila. Iniskan niya ang mga bangkay gamit ang kanyang divine sense, at natuklasan na ang kanilang mga dawist seal ay nabasag. Kumilos na ang may-ari ng higanting owl. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ng lagusan. Inactivate niya ang law of space at nagdrift pasulong, hinahabol ang may-ari. Ang may-ari ng higanting owl na ito ay tiyak na isa sa mga tagapagdala. Marahil ay bihasa na siya rito, o nalaman niya ang kakaibang pag-ataking ito mula sa isang divine spirit. Ang pag-ataking ito ay talagang mahirap bantayan. Maging si Yang Kai ay muntik ng matamaan nito, pati na ang iba. Kung ang isang cultivator na may mahinang pundasyon ay nataman ng pag-atake na ito, ang kanilang mga dawist seal ay mababasag sa isang iglap, at sila ay mamamatay sa hindi likas na kamatayan. Gusto niyang makita kung sinong bastos ang may lakas ng loob na gawin ito sa kanya. Hinabol niya ang may-ari, dumaan sa batch ng cultivator. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Yang Kai, at nakarating siya sa tabi ng isang babae sa ilang hakbang. Bago pa niya ito batiin ay biglang ginulo ng babae ang kanyang buhok. Ang pulang sinulid na nakatali sa kanyang buhok ay naging hindi mabilang na mga sinulid at inatake si Yang Kai. Senior sister, maawa ka. Sumigaw si Yang Kai, at napuno ng kapangyarihan ng sistema ng lupa ang ibabaw ng kanyang katawan, naging kalasag ng dragon. Ang bawat kalasag ng dragon ay gawa sa buntot ng higanteng dragon, at matangkad ang kaliskis ng dragon sa katawan ng dragon. Isang pulang sukla ang nakabalot kay Yang Kai at hinaranggan ng kalasag ng dragon. Nilinggan ng babae ang kanyang ulo, at nagliwanag ang kanyang magagandang mata. Little brother Yang, senior sister ko, bahagyang ngumiti si Yang Kai. Ang babaeng ito ay si Ku Huashang ng Yin Yang Wonderland. Pumasok siya sa makulay na daanan bago si Yang Kai, ngunit ang kanyang bilis ay hindi mabilis. Naabutan siya ni Yang Kai dito. Talagang nakatadhana tayo. Ngumiti si Ku Huashang, at ang tao ay mas maislan kaysa sa bulaklak. Ang mga pulang sinulid na sukla ay binawi at naging headband na nakatali sa mahabang buhok. Tumingin siya pataas at pababa kay Yang Kai, at nagniningning ang kanyang magagandang mata. Natawa si Yang Kai. Papasok tayo sa Land of Elders, lagi tayong magkikita, senior sister ko na mag-isa. Ilan pa kaya ang meron? Nakangiting tumingin sa kanya si Ku Huashang. Little brother Yang, gusto mo bang samahan ako? Kung magsanib puwersa tayo, kahit na makilala natin si Lin Fang, matatalo natin sila. Ngumiti si Yang Kai at sinabing, hindi imposible, ngunit kung mahanap natin ang primordial fruit tree. Tahimik na sinabi ni Ku Huashang. Malaking tao si little brother Yang, hindi mo ba ako papayagan, isang mahinang babae? Bagamat pangit ang Fei, maganda ang kanyang lakas. Nakipagkasunduan ako sa kanya. Kung may lalabas ko siya, ng Great Ruins, paprotektahan niya ako sa loob ng 400 taon. Gusto ko ang primordial spirit fruit. Tumawa si Yang Kai at sinabing, hindi mahinang babae si senior sister ko. Ang lambot ko talaga, magiliw na sinabi ni Ku Huashang, malapit sa mga mata ni Yang Kai na parang seda. Little brother Yang, kung hindi ka maniniwala, malalaman mo. Ang mga mata ni Yang Kai ay hindi sinasadyang sumulyap sa kanyang matatayog na taluktok, kinuyam ang kanyang kamao at umubo. Senior sister ko, hindi ko pa nahahanap ang primordial spirit fruit, alisin mo muna ang alindog. Biglang ngumiti si Ku Huashang at sinabing, nakakatuwa ka talaga, hindi na pinag-uusapan ang tungkol sa companionship, alam nila ni Yang Kai na kahit na sila ay talagang magkaibigan, sila ay magiging pag-alit sa huli. Hindi naman siguro sila magpatayan, pero para makipagkompetensya para sa primordial spirit fruit, talagang lalabasan sila. Ito ay hindi lamang nauugnay sa mga interes ng Divine Spirit sa loob ng daan-daang taon, ngunit may kaugnayan din sa kanilang katayuan sa hinaharap sa kani-kanilang mga sekta. Isipin mo na lang, kung talagang makakapaglabas sila ng Divine Spirit mula sa Great Cosmological Realm, tiyak na tataas ang kanilang katayuan sa kani-kanilang mga sekta, at tiyak na aalagaan sila ng mga Blessed Land na iyon at ituturing silang mga pangunahing disipulo. Dahil dito napagkasundoan ng mga Divine Spirit na protektahan sila.
Kung gusto mong tumakbo ang kabayo, kailangan mong hayaang kumain ang kabayo. Ito ay isang kondisyon na hindi maaaring tanggihan ng bawat tagapagdala. Si Yang Kai ay walang oras na kausapin si Zhu Jiayan tungkol dito, at ngayong si Yuhi at ang iba pa ay nahulog na sa mga kamay ni Zhu Jiayan. Kukunin ni Yang Kai ang Primordial Spirit Fruit kahit ano pa ang mangyari, kung hindi, sa karakter ni Zhu Jiayan, siguradong mamamatay si Yuhi at ang iba pa. Senior sister, may nakita ka bang tumatakbo palayo sa'yo? Tanong ni Yang Kai, sinabi ni Ku Huashang. Oo, maraming tao, isa-isang tumakbo ng mas mabilis kaysa sa isang kuneho, hindi ko alam kung ano ang dapat ipag-alala. Natahimik si Yang Kai, dahil dito, hindi niya natunton ang kinaroroonan ng may-ari ng higanting All. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, sinabi ni Yang Kai, Senior sister ko, mag-ingat, kakakilala ko lang ng isang lalaki na nagpakita ng divine technique, partikular na tina-target ang Dowsil. Sinabi niya ang lahat ng uri ng impormasyon tungkol sa higanting All. Biglang naging marangal ang mukha ni Ku Huashang. Hindi ba ito ang Daw-breaking seal ng Zekiong Blessed Land? Nagtaka si Yang Kai, Senior sister, kinikilala mo ba ang divine technique na ito? Tumanggo si Ku Huashang. Nakikinig sa sinabi mo, para itong Daw-breaking seal ng Zekiong Blessed Land. Ang divine technique na ito ay partikular na nakatarget sa selyo ng cultivator, ngunit hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, kaya ko huwag kang sigurado. Naghihinala siya, dumating din ba ang Zekiong Blessed Land? Hindi ko pa ito narinig. Hulaan ni Yang Kai. Marahil ay dumating ang Zekiong Blessed Land, o mayroong isang disipulo ng Zekiong Blessed Land na naging tagapagdala, at natutunan ng Divine Spirit sa likod nito ang divine technique na ito at ipinasa ito sa kasalukuyang tagapagdala. Tumanggo si Ku Huashang at sinabing, mayroon ding posibilidad na ito. Sa anumang kaso, senior sister, mag-ingat ka. Tinakpan ni Ku Huashang ang kanyang bibig at ngumiti. Salamat junior brother sa pagpapaalala sa akin, ngunit makatitiyak si junior brother, ang divine technique na ito ay kayang harapin ng General Cultivator, ngunit medyo mahirap pakitunguhan ang senior sister. Martial Peak, Kabanata 4083. Spirit Marine. Ang Ku Huashang ay nagpapabagal sa kapangyarihan ng 6th grade, at naglalayong makamit ang 6th grade Heaven Opening Realm. Natural, may ganitong tiwala siya. Sinabi ni Yang Kai. Senior sister, hindi mo ito maaaring basta-basta, at ang kapangyarihan ng Daw-breaking seal ay talagang maganda. Napinon niya ang higit sa 100 patak ng Daoyi Divine Water. Gaano kalakas ang selyo, at ito ay inalog ng 5 elements, hindi banggitin ng ibang mga tao. Bagamat maganda ang background ni Ku Huashang, kung mahuhuli ka at aatake, malaki ang posibilidad na magdusa ito ng malaking kawalan. Patuloy na tumanggo si Ku Huashang. Bueno, tatandaan ko, nang makita ang kanyang pabaya na hitsura, hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, natalo lang ako dahil hindi ako handa. Si Ku Huashang at iba pa ay ipinanganak sa Blessed Land, at sila ay may kaalaman. Kung talagang nakita nila ang Daw-breaking seal, makikilala nila ito. Okay lang dapat maging magbantay. Sa wakas, tapos na, at masyadong mahaba. Biglang lumiwanag si Ku Huang. Tumangala si Yang Kai at nakita ang isang sinag ng liwanag sa kanyang harapan. Halatang nakarating na siya sa dulo ng daanan. Nang mag-usap ang dalawa, hindi sila tumigil. Bilang pagbibilang ng distansya, ang makulay na daanang ito ay hindi bababa sa 100 milya. Si Yang Kai ay lihim na hindi nakaimik. Junior brother, ingat ka, baka may ambush dito sa labasan. Nagbabala si Ku Huashang. Ngumiti si Yang Kai. Sisiyasatin ko ang daan para sa senior sister. Nang matapos siyang magsalita, kumislap ang kanyang figure at nagmamadaling lumabas sa labasan. Tamang-tama, sa sandaling lumitaw siya, hindi mabilang na mga pag-atake ang dumating mula sa lahat ng direksyon, na sumasakop sa langit at sumasakop sa lupa. Ang bilang ng mga cultivator na natipon sa labasan na ito ay talagang marami. Dapat ay mula sa parehong puwersa. Mayroong libu-libong tao. Kapag may nakita silang lalabas, aatake sila ng hindi nagtatanong. Ang kapangyarihan ng lihim na pamamaraan ay inilabas, at sasaklawin nila ang buong katawan ni Yang Kai. Malamig na bam-antong hininga si Yang Kai, gamit ang Nihility Secret Technique, at ang kanyang katawan ay agad na itinapon sa kawalan, na anod. Bagaman maraming pag-atake, lahat sila ay tumama sa walang laman na hangin. Marami sa cultivator na tumatambangan sa labasan ay nagulat at nagdududa, sa pag-aakalang si Yang Kai ay nagkapira-piraso. Ngunit sa susunod na sandali, ang figure ni Yang Kai ay muling lumitaw sa lugar. Nang ang apoy sa paligid ng kanyang katawan ay lumiwanag ng maliwanag, ang Golden Crow Primordial Fire ay naging maliliit na Golden Crows at nakakalat sa lahat ng direksyon. Sunod-sunod na hiyawan ang paghihirap.
Isa-isang sinunog ng Golden Crow Primordial Fire ang cultivator at naging pinong pulbos sa bilis na nakikita ng mata. Ito ay Red Star. May nakakilala sa pagkakakilanlan ni Yang Kai at sumigaw sa takot. Tense ang sitwasyon, retreat. Sigaw ng isa pang tao. Ang cultivator na nabubuhay pa ay hindi ng ahas na manatili pa. Lahat sila ay nagkalat na parang mga ibon at hayop, na nag-iwan ng mahigit 200 bangkay na nasunog hanggang sa abo ng Golden Crow Primordial Fire. Hindi nilayon ni Yang Kai na ituloy. Sa pag-iling ng kanyang katawan, ang Golden Crow Primordial Fire na lumipad palabas ay muling lumipad pabalik at nawala sa kanyang katawan. Tumalon si Ku Huaxiang mula sa labasan, tumingin sa paligid, niluwa ang kanyang dila at sinabing, "Malas talaga sila, hindi magandang tamaan ang sinuman, ngunit talagang pinukaw nila si Junior Brother." Bahagyang sinabi ni Yang Kai. Narito sila, ngunit hinahanap lang nila ang kanilang sariling kamatayan. Kahit nawala siya, ang mga taong ito ay magdaranas ng malaking kawalan sa madaling panahon. Gayunpaman, mula noong sinaunang panahon, ang mga tao ay namamatay para sa kayamanan at ang mga ibon ay namamatay para sa pagkain. Junior Brother, wala ka ba talagang kasama? Tiningnan ni Ku Huaxiang si Yang Kai ng mahina, inaabangan ito. Lumingon si Yang Kai at kumaway at nagsabi, "Maghiwalay tayo dito, swertehin sana si senior sister ko." Mabahong lalaki, nakataas ang bibig ni Ku Huaxiang, tumaas at bumaba ang kanyang mga suso, ngunit maya-maya ay ngumiti ulit siya at sinabing, "Kailangan ni brother na umalis ng buhay sa Great Void Realm, hahanapin ka ni senior sister para subukan ang yin-yang fusion kapag librera na siya." Suray-suray si Yang Kai at muntik nang mahulog sa lupa, at ang parang kampana ni Ku Huaxiang ay nagmula sa likuran. Ang Great Void Realm ay sinaunang, at ang Land of Elders ay mas matanda pa. Ang buong Land of Elders ay puno ng mga pagbabago sa buhay. Ang kakaibang lugar na ito ay tila napreserba sa napakatagal na panahon. Ang mga batas ng langit at lupa ay bahagyang naiiba din sa mga batas ng Great Void Realm. May mga bakas ng sinaunang panahon. Napakayaman ng world energy dito. Sa tuwing humihinga si Yang Kai, nararamdaman niya ang world energy na tumatagos sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga pores, na nagpapaginhawa sa kanyang buong katawan. Ang paglilinang sa ganitong uri ng lugar ay tiyak na magre-resulta sa dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Kahit na siya ay nasugatan, ang paggaling ay magiging mas mabilis kaysa sa karaniwan. 200,000 tao ang bumuhos sa Land of Elders na ito. Kahit na maraming mga pagkalugi sa daanan, mayroon lamang 10,000 ang mga tao. Mahigit 100,000 cultivator ang nagtipon dito. Kung talagang may magandang bagay sa Land of Elders, hindi ito makakaligtas sa paghahanap ng mga cultivator ito. Pagkalabas ng exit, si Yang Kai ay nakahanap ng direksyon at tumakbo palayo. Ang mga labanan sa pagitan ng cultivator ay makikita sa lahat ng dako sa kalsada, o para sa isang espiritong gamot, o para sa isang kayamanan ng langit at lupa, ang apoy ng buhay ay napatay, at nabahiran ng dugo ang lupa. Malaki ang ani ni Yang Kai sa Great Void Realm, at mataas din ang kanyang paningin. Mahirap talagang ilipat siya ng mga ordinaryong kayamanan. Ang pangunahing layunin ng paglalakbay na ito ay ang Primordial Spirit Fruit. Kung may iba pang mga nadagdag, natural na ito ang pinakamahusay. Habang sumusulong sila, unti-unti ring kumalat ang cultivator. Ang Land of Elders na ito ay hindi alam kung gaano ito kalaki. Walang araw o buwan sa langit, ngunit may liwanag. Pagtingin sa itaas, may malalaking bituin na nakasabit sa langit. Ang mga bituin na ito ay tila nasa harap ng mga tao, na nagbibigay sa mga tao ng kakaibang pakiramdam ng pang-aapi. Habang nasa daan, paminsan-minsan ay umaani rin si Yang Kai. Pumitas siya ng ilang gamot sa espiritu at itinapon sa garden ng gamot, hinayaan si Muzu at ang munting espiritong kahoy na alagaan sila. Nag-ani din siya ng ilang mga kayamanan ng yin at yang, ngunit ang kalidad ay hindi masyadong mataas. Makalipas ang 3 araw, biglang huminto si Yang Kai, na tumatakbo. Bahagyang kumunat ang kanyang ilong, at nagningning ang kanyang mga mata. Nakaamoy siya ng kakaibang halimuyak. Nang pumasok ang halimuyak na ito sa kanyang ilong, hindi niya maiwasang linawin ang kanyang isipan at alisin ang mga nakakagambalang pag-iisip. May kakaibang resonance sa kanyang dowsil, at ang kapangyarihan ng 5 elements ay damaloy ng mas mabilis. Nang inig ang kanyang puso, at napagtanto niya na ang halimuyak na ito ay dapat mula sa isang mahusay na gamot. Hindi niya alam kung ano ito, ngunit ang epekto nito ay tiyak na pambihira. Ang espiritu ni Yang Kai ay lubos na napalakas. Sinundan niya ang halimuyak sa buong daan. Hindi nagtagal, bigla siyang pumasok sa isang lambak. Ang lambak ay puno ng mga ibon at mabangong bulaklak, at ang tanawin ay kaaya-aya.
Gayunpaman, sa sandaling ito, mayroong tatlong grupo ng mga tao na naghaharap sa isa't isa. Marami sa kanila, at bawat grupo ay may higit sa 100 tao. Sila ay nagtitipon sa gitna ng lambak, at sila ay nag-iingat sa isa't isa at nagpapalaki sa isa't isa. Ang tatlong grupo ng mga tao na ito ay halatang katulad ni Yang Kai. Naamoy nila ang bango ng mahusay na gamot at sinundan ang halimuyak, ngunit sila ay nasa isang deadlock dito. Nang makita ang figure ni Yang Kai, lumubog ang mga mukha ng mga pinuno ng tatlong grupo ng mga tao. Habang tumatagal, mas maraming tao ang pupunta dito. Kung talagang darating ang isang taong hindi nila kayang masaktan, tiyak na hindi sila magkakaroon ng bahagi ng mahusay na gamot na ito. Ang pinuno ng grupo sa kaliwa ay isang malakas na tao. Malamig siyang ngumuso, isa pang nanliligaw kay kamatayan. Sabi ng pinuno ng babae sa kanan. Hindi na tayo makakapagpaliban pa. Mabilis na gumawa ng plano. Kung magdedelay pa tayo, mas maraming tao ang darating. Ang pinuno ng huling grupo ng mga cultivator ay isang matandang lalaki. Inabot niya upang haplasan ang kanyang balbas at sinabing, maraming tao ang matandang ginang, kaya gusto niya ng kalahati. Maaari mong hatiin ang natitirang kalahati. Ngumisi ang malakas na lalaki at ang babae. Wishful thinking. Dinilaan ng babae ang kanyang labi at tumingin sa malakas na lalaki. Bakit hindi tayo magsanib puwersa para patayin muna itong matandang bagay, pagkatapos ay hatiin natin ang mga kita? Hindi ba perpekto iyon? Nang marinig ito ng malakas na lalaki, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Tumanggo siya at sinabing, okay. Nanlamig ang mukha ng matanda. Gusto mo ba akong patayin? Depende yan kung may kakayahan ka. Itinaas niya ang kanyang braso at sumigaw. Mga bata, sumunod kayo sa akin para agawin ang gamot. Nang matapos siyang magsalita, nanguna siya at nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ng dakilang gamot. Nang makita ito ng malakas na lalaki at ng magandang babae, wala silang pakialam at inutusan ang kanilang mga nasasakupan na sabay-sabay na sumugod. Nagkaka-stalemate sila noon at takot sa isa't isa. Ngayon na ang isang panig ay gumawa ng isang hakbang, ang iba pang dalawang panig ay hindi makapagpigil at maaari lamang ipaglaban ito. Tumangala si Yang Kai at nakakita ng parang baging na bagay sa gitna ng lambak. Mayroong isang bangkos ng mga berry na parang ubas sa puno ng ubas. Ang mga ubas ay berde at lila, at ang mapang-akit na halimuyak ay nagmula sa mga ubas. Hindi maiwasan ni Yang Kai na magkaroon ng kakaibang ekspresyon. Anong uri ng mahusay na gamot ito? Wala siyang masyadong alam tungkol sa mga bihirang kayamanan sa labas ng universo, kaya hindi niya talaga masabi kung ano ang bagay na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala siyang panahon para mag-isip ng husto. Aatake na sana ang tatlong grupo ng mga tao. Kung hindi siya mag-iingat, masisira ang mahusay na gamot na ito. Habang si Yang Kai ay gagawa ng hakbang upang agawin ito, nakita niya na sa paligid ng baging, ang mga pam-pam ay lumutang at sumasayaw sa hangin. Sa paligid ng mahusay na gamot, may mga halamang tulad ng dandelion na may maraming pam-pam. Nang umatake ang daan-daang tao, agad na tinamaan ang mga pam-pam na ito. Ang mga pam-pam ay naghiwalay at naging mga piraso ng bulaklak na peles, na nahuhulog sa mga cultivator. Walang nagmamalasakit sa bulaklak na peles na ito. Gayunpaman, lumitaw ang isang nakakataas na eksena. Ang bulaklak na peles ay mukhang hindi kapansin-pansin, at walang cultivator na nagbigay pansin dito. Gayunpaman, nang ang bulaklak na peles na ito ay damapo sa cultivator, ito ay tila may sariling buhay at baliw na tumusok sa laman ng cultivator. Agad na umalangaw-ngaw ang kahabag-habag na hiyawan. Isa-isang bumagsak sa lupa ang cultivator. Ang bulaklak na peles ay mabilis na lumaki na parang mga halimaw, na sinisipsip ang kakanyahan ng laman at dugo ng cultivator. Sa wala pang 10 paghinga, ang puwersa ng buhay ng cultivator ay napatay, na naging mga lantang bangkay na nahulog sa lupa na may mabangis na ekspresyon. Hindi naman masama ang lakas ng tatlong pinuno. Nang maramdaman nilang may mali, agad nilang pinaandar ang kanilang lakas para lumaban. Gayunpaman, saglit lang ang itinagal ng babae at ng matanda bago sumunod sa yapot ng kanilang mga nasasakupan. Ang matipunong lalaki ay mapagpasyahan. Itinaas niya ang kamay at pinutol ang braso niya. Habang umaagos ang dugo, napatras siya sa takot. Pagtingin niya sa braso niya ay nakita niyang mabilis na nalalanta ang braso nito. Ang kakanyahan ng kanyang laman at dugo ay sinipsip ng malinis ng parasitic flower velvet. Ang bulaklak na peles ay lumipad sa himpapawid, lumipad patungo sa matipunong lalaki na parang may sariling isip. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng matipunong lalaki. Hindi na siya naglakas loob na manatili pa. Sa kakaibang sigaw, tumakas siya sa labas. Napatulala si Yang Kai. Hindi niya pinansin noon ang mga dandelion. Masasabi pang ang hindi niya napansin ang mga bagay na ito. Ang lahat ng kanyang atensyon ay naakit ng mahusay na gamot.
Sino ang nakakaalam na magkakaroon ng ganoong panganib sa paligid ng mahusay na gamot? Daan-daang tao ang namatay sa 10 paghinga. Gaano kakilakilabot ang eksena? Ang Flower Velvet ay tila nakaramdam ng puwersa ng buhay at patuloy na naanod patungo kay Yang Kai. Tumayo si Yang Kai. Nang makalapit ang Flower Velvet, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro. Isang maliit at pinong golden crow ang lumipad mula sa dulo ng kanyang daliri at humarap sa bulaklak na peles na pumupuno sa kalangitan. Sa isang whoosh, nagliyab ang langit. Ang lahat ng bulaklak na peles ay sinunog sa isang napakaikling panahon. Nalinas ang eksena. Marshall Peak, Kabanata 4084. Ubay Xiong. Hindi alam kung anong uri ng kakaibang pag-iral ang mga bulaklak na ito, ngunit lubhang mapanganib ang mga ito. Kapag nakipag-ugnayan sa kanila ang isang cultivator, tutusukan nila ang kanilang laman at dugo at lalamunan ang kanilang laman at asensya ng dugo sa napakaikling panahon, na gagawing tuyong buto. Ngunit gaano kalaki ang Golden Crow True Fire? Ang mga bulaklak na ito ay sadyang hindi makalaban. Ang mga tao mula sa 3 panig ay namatay o tumakas. Hindi nagtagal, si Yang Kai na lang ang naiwan sa lambak ng bundok. Paghakbang pasulong, humakbang siya sa mundo ng mga dandelion. Naghiwa-hiwalay ang mga bola ng bulaklak, at muling sumayaw ang mga bulaklak. Ang katawan ni Yang Kai ay lumundag ng nagngangalit na apoy, nasusunog ang isang daanan, at hindi nagtagal ay dumating sa harap ng mahusay na gamot. Pagkahilig niya at inaamoy ito, hindi niya maiwasang ma-refresh ang mabangong halimuyak. Magandang bagay, puri ni Yang Kai. Bagamat hindi niya alam ang mga tiyak na epekto ng mahusay na gamot na ito, hindi may kakaila na ito ay tiyak na isa sa ilang mga espiritong gamot na nakita niya. Inabot niya ang isang bangkos ng malaubas na mga berry, naghahanda upang mapites ang mga ito. Sa sandaling ito, isang biglaang pagbabago ang naganap. Sa isang bahagyang mainit na tunog, biglang tumusok ang mga ugat mula sa lupa at mabilis na pumulupot kay Yang Kai, hinayla siya pababa. Sa isang putok, nawala ang buong katawan ni Yang Kai habang siya ay hinaylan ng malalim sa lupa. Pagkatapos ng 3 paghinga, si Yang Kai ay bumagsak sa lupa, galit na galit. Sa isang sandali ng kawalang ingat, siya ay talagang binalak laban sa isang tangkay ng mahusay na gamot. Ang mga ugat na iyon na nakabalot sa kanya ngayon ay malinaw na gawa ng baging na ito. Kahit na ang lakas ng mga ugat na iyon ay mahusay, hindi nila napigilan ang kanyang pagsabog, na nagpapahintulot sa kanya na mabilis na makalaya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngumisi siya. Hindi ko nais na patayin ka, ngunit sa kasamaang palad, lumayo ka na. Inabot niya ang punong ubas. Ang kanyang orihinal na plano ay kunin ang bangkos ng mga berry na parang ubas. Ang kakanyahan ng mahusay na gamot na ito ay nasa bangkos ng mga berry na ito, ngunit pagkatapos magdusa ng pagkawala, agad siyang nagbago ng isip at nais na ilipat ang buong baging. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago pa niya mahawakan ang baging, biglang nanginig ang baging, nabunot ang mga ugat mula sa lupa, at tumubo ang ilang usbong sa baging. Sa isang iglap, ang baging ay tila lumaki ang mga kamay at paa, at pagkatapos ay tumakas sa dikalayuan na parang usok. Natigilan si Yang Kai. Siya ay nakatitig sa blanko sa tumakas na mahusay na gamot, no alaw siya sa ulirat sa mga oras na iyon. Ang mahusay na gamot na ito ay nakakuha ng pakiramdam. Nagulat si Yang Kai. Dati, kapag siya ay pinagbalak laban sa mga baging, naramdaman na niya na ang mahusay na gamot na ito ay medyo hindi pangkaraniwan. Ngayon, parang totoo nga. Ang espiritong gamot na ito ay nanirahan sa lupain ng kawalang hanggan sa hindi kilalang bilang ng mga taon, hinihigop ang diwa ng langit at lupa, at aktwal na nakabuo ng espiritual na katalinuhan. Ito ay may likas na pangunawa at alam kung paano maghanap ng kapalaran at maiwasan ang sakuna. Nang maramdaman nitong may mali, talagang nagkusa itong tumakas. Ang gayong mahusay na gamot ay tiyak na may pambihirang epektong panggamot. Kahit na sa buong Trichiliacosm, malamang na hindi marami sa kanila. Sa sobrang tuwa, dumating siya sa harap ng baging sa isang iglap at ngumiti. Saan ka makakatakas sa harap ko? Maging mabuting bata ka at hayaan mong mahuli ka. Bumaba ang higanteng kamay, nagbubuklod sa espasyo. Ang mga baging ay iwinagayway ang kanilang mga sanga at pinutol ang kalawakan, na sumasalo sa mga paa ni Yang Kai. Ang mga sanga na parang braso ay naging kamao at sumuntok sa mukha ni Yang Kai. Nagulat muli si Yang Kai. Habang siya ay gulat na gulat ay nasuntok siya ng baging sa ilong. Bigla siyang nakakita ng mga bituin. Sinamantala ang oras na ito, ang baging ay muling kumawala mula sa pagkakatali ni Yang Kai at nagpatuloy sa pagtakas. Tinakpan ni Yang Kai ang kanyang ilong, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Galit na galit, itinaas niya ang kanyang kamay at inihagis ang Black Dragon Spear pasulong. Ang sibat ay tumusok sa hangin na parang isang higanteng dragon na sumasayaw sa langit.
Tumpak na tinusok ng Black Dragon Spear ang harapan ng baging, pinupuno ang hangin ng lakas ng isang dragon, na naging sanhi ng panginginig ng langit at lupa. Ang mga baging ay tumigil sa kanilang mga landas at nanginginig. Mabigat ang paghinga ni Yang Kai. Hakbang siyang lumapit mula sa likuran, hinihimas ang kanyang ilong habang naglalakad. Sa isang klop, lumambot ang mga ugat ng baging at lumuhad ito sa lupa, na naging isang maliit na tao na kalahating talampakan ang taas. Mayroon itong mga kamay at paa, 7 butas sa mukha, at isang bangkos ng parang ubas na berry sa ulo nito. Nang makitang papalapit na si Yang Kai, itinaas nito ang kamay at pumitas ng purple na ubas sa ulo nito. Hawak ito sa magkabilang kamay, nagsalita ito sa wika ng tao. Master, mangyaring iligtas mo ang aking buhay. Ang hamak na ito ay handang mag-alok ng isang berry, mangyaring bigyan mo ako ng paraan. Walang pakialam si Yang Kai sa paghimas ng kanyang ilong. Tinitigan niya ito at nagulat na sinabi. Ikaw. Pwede kang mag-transform. Ang mahusay na gamot na ito ay talagang naging isang espiritu. Nag-transform na ito sa anyo ng tao, parang isang maliit na matanda. Hindi alam kung gaano katagal na buhay ang Flowing Time Great Emperor. Lahat ng bagay ay may mga espiritu. Kung magkakaroon sila ng pagkakataon, mabubuksan nila ang kanilang espiritual na karunungan. Sa mundong ito, hindi lamang ang pagkakaroon ng laman at dugo ang maaaring maging ganito. Ang jade sa bato at ang espiritu sa medisina ay maaaring maging ganito. Gayunpaman, nang walang laman at dugo, napakahirap para sa ganitong uri ng pag-iral na linangin. Ito ay madalas na nangangailangan ng akumulasyon ng endless flowing time Great Emperor. Ang dakilang gamot sa harap niya ay may espiritual na karunungan, maaaring magbago sa anyo ng tao, at makapagsalita pa ng wika ng tao. Marahil ito ay may 10,000 taon ng paglilinang. Ang napakahusay na gamot ay matatawag na isang sagradong gamot. Tumangala ang kalahating talampakang matangkad na maliit na matandang lalaki at ngumiti ng napakatamis. Bigla niyang iniunat ang isang paa at iniwas ito patungo sa ibabang bahagi ng katawan ni Yang Kai, direktang itinapon si Yang Kai sa lupa. Pagkatapos ay tumawa siya at tumakbo palayo. Kahit tusok ang aswang, kailangan mo pa ring uminom ng tubig panghugas ng paa ni Master Po. Tumalikod si Yang Kai at tumayo, itinaas ang kanyang kamay upang kunin ang Black Dragon Spear. Ang kanyang mukha ay kasing itim ng ilalim ng isang palayok. Bulong niya, papatayin kita, papatayin talaga kita, kakainin kita ng malinis. Pagkaraan ng ilang sandali, kasabay ng isang kalabog, ang kalahating talampakang matangkad na maliit na matandang lalaki ay lumuhad sa lupa. Sabay dikit ng mukha niya. Hinawakan niya ang isang ubas na pinunit niya sa kanyang ulo at naaawa niyang sinabi. Master, mangyaring iligtas mo ang aking buhay. Ang hamak na ito ay hindi na mangangahas na gawin ito muli. Ngumisi si Yang Kai at hinawakan siya. Naikuyom niya ang kanyang kamao at idinikit iyon sa kanyang noo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para mag-drill at sinabing. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Nabaluktot ang mukha ng maliit na matanda at nagmakaawa siya. Master, huwag ka nang mag-drill, mababali na ang ulo ko. Medyo komportable na. 2 ugat ang kumamaw sa mukha niya, nakaka-relax ang facial features niya at sobrang komportable siya. Nagalit si Yang Kai, iniunat niya ang kanyang kamay at naglabas ng bola ng Golden Crow True Fire, dahan-dahang lumapit sa kanya. Muling namula ang mukha ng maliit na matanda, nagpumilit siyang makatakas mula sa mga kamay ni Yang Kai at patuloy na umiling. Hindi, masusunog ako hanggang sa mamatay. Sunog sa kamatayan at tapusin ang lahat ng mga problema, ito ay magiging isang magandang oras upang magluto ng isang palayok ng gamot, ang pag-inom nito ay tiyak na pahabain ang iyong buhay at lalakas ang iyong lakas. Ang mukha ni Yang Kai ay mabangis at nakakatakot. May lason ako, hindi mo ako kakainin, kapag kinain mo ako, mamamatay ka sa lason. Sigaw ng munting matanda sa takot. Nang makitang walang malasakit si Yang Kai, mabilis niyang ginamit ang kanyang trump card. Huwag mo akong patayin, maaari kitang dalhin upang maghanap ng iba pang mga gamot, mas masarap ang mga ito. Huminto ang mga kamay ni Yang Kai. Iba pang mga gamot, isang buhay na katulad mo. Umiling ang munting matanda. May iilan na katulad ko, ang ilan sa mga maliliit ay hindi pa ganap na matured, ngunit ang pagkain nito ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang. Dapat yung mga maliliit na binanggit niya yung hindi pa nag-e-evolve pero kahit hindi pa, matagal na silang nag-mature. Kung sila ay natuklasan ng cultivator na pumasok sa lugar na ito, tiyak na magkakaroon ng away sa kanila. Alam mo ba ang isang puno ng prutas na namumunga ng isang uri ng spiritual fruit, maaari lamang pumili ng isa-isa at ito ay mawawala. Tanong ni Yang Kai, nag-aalala lang siya kung saan makikita ang innate fruit tree, hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganitong kakaibang saint herb,
ito na ang tamang oras para magtanong tungkol dito. Ang ibig mong sabihin ay ang puno ng prutas. Sandaling napaisip ang munting matanda. Alam ko, mas matanda pa sa akin ang matandang iyon, hindi madaling harapin iyon. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Dalhin mo ako doon, at ililigtas ko ang iyong buhay. Tuwang-tuwa din ang munting matanda, nagningning ang mga mata. Talaga, bigla, tumingin siya kay Yang Kai nang may kain na hinalang. Pangako, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamao at sinuntok ang ulo ng maliit na matanda. Nasa kamay ko ang buhay at kamatayan mo, at gusto mo pa rin akong manampa. Hinawakan ng maliit na matandang lalaki ang malaking bukol sa kanyang ulo, nakaramdam ng mali. Ngayon lang ang berry na iyon. Tumingin si Yang Kai sa ulo ng maliit na matanda. Ang maliit na matandang lalaki ay nag-aatubili na iniabot ang berry gamit ang dalawang kamay. Narito na. Kinuha ito ni Yang Kai at tiningnan ito ng mabuti, nalaman niyang ang bagay na ito ay katulad ng isang ubas, ngunit ang espiritual na enerhiyang nakapaloob dito ay lubhang nakakabigla. Kung ang naturang berry ay kinakain, hindi lamang ito magkakaroon ng restorative effect, magkakaroon din ito ng healing effect. Pinasok niya ang berry sa kanyang bibig at kinagat ang balat, naramdaman niya ang isang napakadalisay na spiritual energy na sumasabog sa kanyang bibig, na para bang isang maliit na universo ang sumabog sa kanyang bibig. Mabilis na isinara ni Yang Kai ang kanyang bibig at ilong, ngunit mayroon pa ring hindi makontrol na spiritual energy na umaagos mula sa kanyang 7 butas, na pinupuno ang paligid niya ng spiritual energy. Ang maliit na matandang lalaki ay tumingin sa kanya mula sa gilid, ang kanyang mga tampok ng mukha ay pinisil, at siya ay bumantong hininga. Mula ngayon, ako, si Pu Baishong, ay papalitan ang aking pangalan ng Pu 99 Shong. Eksaktong 100 berry ang nakatali sa kanyang ulo, kaya tinawag niya ang kanyang sarili na Pu Baishong. Ngayong kumain na ng isa si Yang Kai, 79 na lang ang natitira. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagpakawala ng mahinang hininga si Yang Kai. Naramdaman niya ang hindi mauubos na lakas sa kanyang katawan, ang kanyang laman at dugo ay walang katapusang kamakawag, at ang kanyang asensyang dugo ay dumadaloy sa kanyang katawan, na naglalabas ng tunog ng isang umaalon na ilog. Ang berry ni Pu Baishong ay talagang pambihira. Bagamat hindi nito kayang buhayin ang isang patay na tao, hanggat may natitira pang hininga, ang berry na ito ay maaaring buhayin muli ang mga patay. Ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan si Pu Baishong, at nakita siyang mas kasiya siya sa mata. Huwag mong subukan ang anumang nakakatawa. Kung maglakas loob kang tumakas muli, tiyak na kakainin kita kapag nahuli kita. Mabangis na pagbabante ni Yang Kai. Paulit-ulit na tumango si Pu Baishong. Hindi ako tatakbo, hindi ako tatakbo, hindi ako makakatakas. Dalhin mo ako sa puno ng prutas na iyon. Utos ni Yang Kai. Tumalon si Pu Baishong at umupo sa balikat ni Yang Kai, tinuro sa kanya ang daan. Si Pu Baishong ay ang lokal na dragon ng Land of Elders. Matagal na siyang nanirahan dito, ang Fluang Time Great Emperor, kaya marami siyang alam tungkol sa Land of Elders. Higit pa rito, nagbago na siya sa anyo ng tao at tumatakbo sa paligid ng Land of Elders sa loob ng maraming taon, kaya sa kanyang paggabay, nailigtas si Yang Kai sa maraming problema. Sa daan, iniwasan ni Yang Kai ang maraming panganib. Sa ilalim ng patnubay ni Pu Baishong, nakakuha din si Yang Kai ng maraming mahalagang kayamanan, ngunit hindi siya nakatagpo ng isang divine herb tulad ni Pu Baishong. Ayon kay Pu Baishong, sa buong Land of Elders, wala pang 10 divine herbs ang maaaring mag-transform sa anyo ng tao tulad niya, at bawat isa sa kanila ay kasing tuso ng multo, napakahirap hulihin. Ang dahilan kung bakit siya nabigo ng husto ay higit sa lahat dahil hindi niya inaasahan na magagawa ni Yang Kai na baliwalain ang banta ng mga bulaklak ng dandelion. Sa oras na gusto niyang tumakas, huli na ang lahat. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Yang Kai sa isang latian. Mataimtim ang ekspresyon ni Pu Baishong. Master, ang lugar na ito ay lubhang mapanganib, dapat kang mag-ingat, huwag mahulog, kung gagawin mo, pareho tayong mamamatay dito.